Bobo Vince, kasama natin si Atty. Garcia. Good morning dyan sa inyo, sir. Po, at magandang hapon dyan sa Pilipinas. Kumusta po kayo, sir? By the way, anong oras dyan sa inyo? Ang oras mo dito ay 7:22 in the morning. 7:22. Medyo maaga na, maliwanag na. Ano malamig pa dyan, sir? Ano ba yung temperatura dyan? May mga manakanakang heat wave din dito na umaabot ang temperatura hanggang 29 degrees. Today, medyo malamig pa dahil umaga, pero ang maximum namin sa araw na ito yata ay nasa 20 or 21 degrees. Okay. Oh, I see. Na-mention mo, sir, bago tayo pumunta sa sports, yung heat wave, sir, pag-usapan muna natin. Totoo ba yun, sir, na nagkakadara pa yung mga tao dyan, sir, bumili ng aircon? Tama ba yun? Yung ba sa social media na video? Yes. Nagkakaubusan ng aircon dito or kahit yung maliliit na fan sa shop, nagkakaubusan ng supply dahil ang mga tao ay hindi sanay sa bagong klima ng panahon. Nagiging mainit na. Dati ang summer dito nasa 18, 60, yung parang bagyo lang sa atin. Pero ngayon, umaabot na din ito ng parang temperatura sa Pilipinas. 26 at minsan ay umaabot ng 32 to 34 kapag yung sinasabing heat wave talaga. Ang nagiging problema ay ang mga bahay dito at ang mga gusali ay designed para sa malalamig na panahon. So, kapag uminit, napakalaking apekto nito sa mga tao. Oo. Pero maraming mga nadadala na sa ospital, gano'n, mga nagkakasakit. Yes, marami. Nagkakaroon din ng fatalities. Mayroong mga namamatay, hindi talaga sanay sa ganitong klima. Kasi kung titingnan mo yung design ng bahay, walang masyadong ventilations, tapos sarado yung mga bintana. Kahit buksan mo yung mga bintana, yung design ng bahay, yung mga design ng bahay, ay talagang para sa malamig na panahon. Okay. So, yung mga ospital, hindi pa naman nasa punuan? Wala. Hindi pa naman tayo mahatong sa ganoon kasi ang maganda dito is maaga sila magplano, maaga yung mga abiso ng mga ahensya ng gobyerno, agencies, at mabilis mag-disseminate ng information. So, nagiging handa ang mga tao. Alam nila kung ano yung gagawin nito. Kumbaga ay ino-organisa or organize sila pagdating sa mga bagay na yan. Anong diskarte ng mga tao dyan para hindi naman masyadong maapektuhan dito sa init, sir? Water, tubig, pumupunta din sila sa mga parke at sa mga dagat at malalapit na mga resorts. Ayun. Yung mga trabaho, sir, suspendido yung trabaho dahil dito, sir? May mga trabaho na Panukalang batas na kapag umabot sa certain level yung init ay suspendido or automatic na off for holiday yung mga tao. Meron ding kumbaga may binibigay na mga guidance ang mga kumpanya para sila ay mag-ingat doon sa sinasabing heat wave. Yung iba ay sinasabing work from home na lang. May iba-ibang policy sa mga kumpanya. Pero merong national policy kapag na-meet mo yung certain level ng temperatura ng weather, magiging holiday or automatic na walang pasok. Bago pa, mabilis silang umaksyon in terms of kung ano yung kailangan ng mga mamamayan. Hindi ako masyadong sigurado dahil ilang occasions lang naman ang heat wave. Pero ito ay sa mga susunod na pagkakataon. Meron na silang handang batas para dyan. Itong heat wave, yearly ba ito nangyayari? In the past, siguro sa tagal ng panahon na dito, in the past 3 years siguro, may associate natin ito sa global warming talaga. Nagbago na ang klima, tumaas na ang klima o ang temperatura ng mundo. Siguro sa lahat ng country ng mundo, di ba sa Pilipinas dati, nagto-26 lang tayo. Ngayon, maabot na tayo ng 40 yata. Pero dito sa Pilipinas, yung 34, kaya pa natin dito sa Pilipinas. Pero dyan kasi nasanay sa lamig, di ba, sir? Oo, hindi talaga kakayanin na dito sa UK. Ang mga tao, umpisa 20, 25, 26 degrees Celsius, nag-uumpisa na magreklamo ang mga lokal. Ito ang Briton. Ayun, okay. Yung government yung trabaho sa government at sa mga private sector, same din yung implementation, may work from home din, sir? Yes, same. Parehas lang dito ang treatment ng trabaho sa lahat ng sektor. Attorney Neil, baka may tanong ka. Bumubis, wala naman bumubis. Tayo doon sa, ang kanila kasi gobyerno ay parliamentary.
So, they can easily pass a law or to resolve that para address kagad yung problema. Unlike sa atin na dalawang chamber. Mm. Okay, yung pinag-uusapan namin kanina ni Atty. Itong congratulations sa mga taga-England, sir. Ano yung nagkalaban sir ng England doon sa FIFA, sir? France. Pinaglabanan ng ikatlong pwesto. Ito ay nangyari 10 p.m. kagabi. Ito sa Amerika ang laban nila. 10 p.m. dito kagabi nag-umpisa ang laban ng England kontra France. Hindi magkamdamayan yung mga tao sa mga pubs at doon sa mga watch parties nila dahil first half na lang tinambakan na nila ang England. Tinambakan na nila ang France. Sorry. So, At sinasabi na ito yung best FIFA World Cup for 60 years ng England since 1966. So, napakasaya ng mga tao, ng mga panatiko ng football dito kagabi. Okay. Sir, by the way, yung mga area kung saan may kung saan ka pwede manood, may mga inilatag dyan, mga libreng nood dyan, gano'n? Ay, oo, marami. Dito pa lang sa Liverpool area, marami dito mga parks dahil nga maganda yung weather, naglagay sila ng malalaking projectors para mapanood yung mga lokal dito. Pero lahat ng mga pubs, dito kasi, yung mga pubs o yung mga bar nila, isa ito sa mga ibinibida para puntahan sila ng mga customers. So, nagagawa sila ng malalaking TV kung makakapan. Pasok ka sa mga pub, lagi yung setup dyan. May malaking TV sa harap, sa likod, sa lahat ng mga areas na may mga upuan. Tapos, mahilig sila sa beers. So, beer sila habang nanonood. So, kagabi punuan, kumita ang mga pubs dito sa England dahil ang daming mga nanood na tao, ang daming lumabas. Bumubis, no? Kahit pa paano, England, no? Ngayon, nag-third place, no? Ang pinakahuli nila, bumubis, that was 1966. Makuha nila yung unang FIFA World Cup. Diyan mismo sa London ginawa. Yan, tama po. Yan. At saka ito, dahil masyadong, lahat naman ng mga bansa ay nakaka-relate sa football. Ano sila talaga dito? Kung pupunta ka sa mga uniforms, kasi bukod dito sa national team, meron dito yung Kansas City, ang Liverpool Football Club, isa din yan sa mga sikat dito na nananalo sa Europe. Marami, kumbaga, kung sa atin ay basketball, baliw na baliw sila dito sa football. Yes. Sa akong fanatic, Bumbo Beans sa football, at nanonood ako ng English League. Kaya naintindihan ko sila. So talagang simple siyang panoorin kasi di ba may mga iba-iba pong mga game katulad ng yung mga cricket, kung malulupad na ibang nag-join ng England or anything like that. Pero kung titingnan mo, ito talagang FIFA World Cup ang pinaka-inaabangan dito. Na nangyayari lang ito kada 4 na taon. Yes. Alala mo, Bumbo Beans, yung laban ng England versus Norway. Oo, kung saan kahit talo yung Norway, makikita mo proud sila. Nakapasok sila sa quarterfinal. Yan, oo. It's something, kumbaga parang in terms of patriotism, isa ito sa talagang makikita mong sila united. Yes. Pag pumupunta ka doon sa mga pub, pag nananalo, or kahit nakaka-score pa lang, yung kanilang mga emotion, talagang yes. Para sila mismo yung nanalo. Napakagandang tingnan yung teamwork and support. Yeah. So, okay. So, kumusta yung pustahan dyan, sir? Malaki kasi ang laki ng score is at 10 goal game. Kumbaga, 6 sa England at 4 sa France. So, ang daming goals. So, di ba yung mga pustahan naman natin, hindi lang kung sino yung panalo or something. Ano yung kapag nanalo. So, malamang hindi ito in-expect ng mga emotion. Talagang yes. Parang sila mismo yung nanalo. Napakagandang tignan yung teamwork and support. Yeah. Yun. So, okay. So, kumusta yung pustahan dyan, sir? Malaki kasi ang laki ng score is at 10 goal game. Kumbaga, 6 sa England at 4 sa France. So, ang daming goals. So,
di ba yung mga pustahan naman natin, hindi lang kung sino yung panalo or something. Oo. So, kung ano yung kapag ka nanalo. So, malamang hindi ito in-expect ng mga nag-bet or anything like that. Pero malamang malaki pa rin ang panalo nila. Yung pustahan nag-range sir sa magkano sir? Oo. Pwede kang pumusta mula 20 pounds. 20 pounds, kahit may 5 pounds. May mga promos kasi na pag pusta mo ng isang bet ng 20 na ganito, kasama na hanggang ganito yung scope. Hindi ako masyadong kasi pumapasok. 20 pounds? 20 pounds. Sir, magkano yan dito sa Pilipinas sir? Yung 20 pounds? Times 60 plus. 1,500 pesos siguro. 80 ang rate natin yan. 83 pesos per 1 pound. Paano magkano? Maabot attorney ng... magkano ba yung 80? 80? 83 times 20. 83 times 20. Ano? Ah. 82, 160, 170. 1,660. Oh. Yan. Pwede ka pumusta ng ganyan. Minsan malaki. Merong bet na pag nasaktuhan mo yung hula ay pwedeng maging 500 pounds yan. Wow. 500 pounds. So, 500 kasi. Parang ano naman, maganda naman dahil yung mga pustahan ay regulated at ito ay pwedeng online or pwede ka pumunta doon sa house. Ayan. Ikaw sir, bumusta ka sir? Lottery ang pinustahan. Lottery daw, binustahan. Anyway, sige. Sir, baka may mensahe ka. By the way, sa Pilipinas, taga saan ka sir? Oo. Taga Quezon. 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 Tagalog. Southern Tagalog region. Ilang taon ka na sir dyan sa England? Oo. Mga 17 years. Tagal na, 17 years. 17 years? Okay. Medyo matagal na po. Tapos yung trabaho mo dyan sa Reyes? Ako po ngayon po ako ay nag-run ng recruitment agency. Prior to this, ako po ay registered manager ng mga care home. Kung natatandaan ninyo, ang maraming mga Pilipino dito ay nasa healthcare industry. In fairness, Bongo Vince, yung kanyang intonation, Filipino pa rin. Filipino pa rin. Oo. Hindi mo babago. Hindi na babago. In fairness, intonation mo, Filipino pa rin. Pagkausap mo Filipino, intonation mo, Filipino. Hindi mo ba nami-miss yung mga adobo, yung mga lechon dito, sir? Dito naman po, maraming bilihan. So, sa bahay namin, hindi po ay nakapagluto ng pagkain. I see. Yan. Ito, rice yan. So, congrats kayo dyan sa London sa inyong third place sa FIFA World Cup 2026. Sir, pag-i-promote na rin sir yung, ano yung recruitment agency mo, sir? CQC Group Ltd. So, bali, ang nangyari po, ako po ay nag-early retirement from managing a care home at nagtayo po ako ng isang foreign placement agency dito sa UK. At ito po ay nagko-cover po ang mga companies po na nag-reach out sa amin ay local in the UK at saka po sa Europe. So, kumbaga ang scope po natin ay UK at saka po Europe. Ito po ay mga affiliations lang for now dahil ito po ay ginagawa ko is a work from home effort. Kumbaga ako po ay consultant din ng iba-iba pang mga companies dahil doon sa aking prior experience. Si attorney nandyan, pero dati rin po ako sa immigration law. Yan po yung nagbigay sa akin ng permit to work in the UK. After ko mag-aral ng master's degree in the UK, nakuha ko ng isang immigration law firm. Ito na po yung nag-lead ng way para po makapag-open ng iba pang mga opportunities. At ngayon po ay consultant, freelance po tayo. I see. Yung pala, maraming pinagdaanan. Sir, baka may... Marami po sa 16 years. Sige sir, baka may mensahe ka sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Go ahead, sir. Oo, napanood nila yung last na Bongo Radio Tacloban. Nagulat nga sila, bakit ikaw ay naging, kumbaga, ay sports analyst. Hindi naman, yung mga naramdaman lang ng mga nandito sa England. So yun, maraming salamat po sa Bongo Radio. Sa Tacloban at mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin kayo dyan at yung family at ating mga kababayang mga Filipino dyan sa inyong lugar sa Liverpool, England. Thank you so much, sir. Ingat kayo, sir. Good morning. Salamat, sir. Thank you. Salamat sa inyo. Salamat din. Thank you po. Thank you. Thank you. International Bombo International Correspondent tegang in Liverpool, England. Bombo Correspondent Vince Picondo.